Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan muna natin ngayon si Congressman Sandro Marcos na binara reporter na si Eden Santos ng Net25 ng INC. Oh. Well, hindi lang naman si Congressman Sandro, hindi ko na mabanggit senator. Ang napupuno rin o naiirita, napipikon sa klase nung yung line of questioning nito ni Eden na may halong pagka-intriga. So sa ibang tao, okay yan. Sometimes na-appreciate ko rin yung buong tapang na pagtatanong niya. Kaya lang, may mga time kasi na parang iba yung dating, iba yung ibig sabihin, di ba? Naalala ko yung unang napikon sa kanya si Auntie Claire, di ba? Si Attorney Claire Castro ng PCO. No. But afterwards, meron naman silang picture dalawa, di ba? Na saya-saya nila, di ba? So, una, sabi kasi is trabaho lang. Well, okay, good. Now, so kahapon, etong si Sandro, nagkaroon ng interview. Napakahirap interviewin ito. Sa pagko-cover ko ng Congress, never ko pang nakita si Sandro. Never ko pa siyang na-interview roon kahit naggrupo kasama yung mga reporter. So, ito nga, I've seen the whole video. It's like more or less 15 minutes video ito. Mapapanood nyo yung buo nito sa Young Guns. Okay? So marami siyang in-update doon. So ngayon, bigyan ko lang kayo ng idea tungkol dito sa pinag-uusapan dito, no? Ba't nauwi sa ganon? Kasi bitin yung ibang mga clips na kumalat eh. So sabi rito, during a tense exchange at the Batasan Pambansa, Net25 reporter Eden Santos asked Sandro about claims of no funding. So nag-claim ko kasi may nabalitaan daw siya. Actually galing kay Congressman Leandro Leviste yun. Na wala raw funding sa General Santos. Di ba yun yung tinamaan ng lindol? Diba? After a devastating 7.8 earthquake that killed 68 people, injured over 1,300 and damaged 17% of the city's homes. Now, sabi Marcos dismissed it as impossible hearsay from Batangas, Rep. Leandro Leviste. At kung mapapansin ninyo yung emotion, level of emotion ni Sandro dito, ang nakikita ko po rito, darating ang panahon, maybe within this Congress, 28th Congress, magiging mahigpit na magkakabakbakan talaga dito ay si Leandro Leviste at saka etong si Sandro. Okay? Mukhang nasasanay na si Sandro na hihiyang na rin siya. Nakailangan sa Kongreso, kailangan meron kang guts, meron kang tapang na taglay din. Kailangan lion and fox ang taglay mo dyan sa Kongreso. Or else, di ba, matatabunan ka. Higit 300 kayo dyan eh. Isa pa, tatay niya ang presidente. Di ba? So, kung merong first line of defense sa House of Representatives, hindi ho si Martin Romualdez yun. Siya ho. Dahil si Martin, hindi na ho ang House Speaker at nalusutan pa nitong mga magnanakaw. Di ba? Itong mga tirador ng mga kongresista sa flood control projects. Nakasanayan yung nasimula nung panahon pa ng nakaraang administration, di ba? Now, sabi rito, noting official releases like 362 million from the DBM, including 100 million for City Hall repairs plus presidential aid pledges, he stressed the need of for fact-checking to avoid baseless stories. Yan. A stance that drew widespread praise online for promoting media accountability amid recovery efforts. So positibo pa ho ang nangyari dito. Pabor pa dito sa ginawa ni Sandro. No, dati ho kasi merong dating nambara din ng reporter pero umani naman ito ng negatibo. Kay Sandro, positibo pa yung naging epekto. Okay, so eto ho. Would you update po sa assistance ng House sa mga victims ng earthquake in Mindanao? I'm sorry? Earthquake in Mindanao po, baka may Yes po. I mean, pinunta
Ayun, tinanong siya ng isang reporter tungkol dun sa magbigay ng update tungkol doon sa assistance na ano ba na-render na ng Kamara de Representante doon sa mga biktima ng lindol. Pinunta ni Speaker Boji, kasama po ni SP Win, para makita po yung mga nangyari doon po sa Gensan at sa affected areas. And I believe the House has extended already its assistance, and all those districts who have been affected, we have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na apektado. Okay? Medyo sabi po, zero Eto na si Eden. daw yung budget ng para sa MOE, yung Gensan. Ma'am, Zero parang budget. kwento-kwento Ang keyword kasi na binabanat ng tanong nito ni Eden is yung may daw pa. 'Di ba? Unang-una kasi kapag ganito kasi yan naalala ko nag-aaral ako ng may subject ako ng journalism or com arts namin. Kailangan pagka magtatanong ka, ang purpose ng tanong mo kasi is for further clarification. So if you are not, if you're really unsure yet, 'di ba? Sabihin mo na 'yon, parang part of the disclaimer na, sir, hindi humalinaw doon sa nakuha naming information na ganito yung status. So, pwede ho bang malaman kung ano po yung ibang detalye? Di ba dapat ganun kaso ang banat ni Eden, ang pangit pa ng dating nun. Zero daw ang MOE. yung, para sa maintenance and operating expenses daw para doon sa Gensan. Ito naman tuloy yung isinagot sa kanya ni Sandro. lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Pero wala raw kung AIX or MAIF, yung Gensan. Ma'am, that's impossible. That's impossible. Hindi para sa ganung klaseng mga kalamidad nga yung maifip Tsaka yung iba pang mga ayuda. Dapat nga sa ganun naman talaga yun lalo ho sa ngayon pa ang Gensan gigipitin, hindi pa bibigyan ng tulong. Sus Mariosep, mas kung kukumpara natin sa first part ng administration ni PBBM, ito hong second part na ito, mas maganda yung mga serbisyo nila, mas maganda yung galaw nila. Direkta sila sa tao ngayon Napakabilis ng mga aksyon. Napanood pa lamang sa SOCMED, like yung kalsada, di ba? I believe that was in Pangasinan. Anong ginawa? Tapos agad in less than a week. Yung ang baha doon, nasa gitna ng yung baha sa kalsada. Tapos yung drainage sa kataas. Ang tarantado rin ang gumawa ng kalsada na yun, yun pala, tatambakan pala yun. Kaso hindi nga ginawa, hindi tinapos. Doon nung napanood sa ng administration sa SOCMED, pinatrabaho ka agad, di ba? So ganun ang nila, tapos ang bilis ng pagkatapos ng lindol pa lang, di ba? Ang mga tao ng Pangulo, pinapunta na kaagad doon sa Gensan, doon sa Davao Region, sa mga affected areas. Tapos kababanggit lang din ito kung ano na yung nagawa ng House of Representatives. Maganda. Ang problema, ito naman si Eden ngayon, ang banat tungkol dun sa zero funding, zero MOE. Pagdating parang may insinuation, 'di ba, na hindi pinupondohan, pinababayaan yung mga tao. Sus Mariosep, buti na bara. Saan mo yan narinig? Yun po ang sabi ni... Ipa-verify mo muna dapat. Yun po ang sabi ni Holiday State. Hindi, sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Sinabi mo talaga Verify ni mo ba? Eden. Yun po ang... No. Answer my question. Verify mo ba? Verify mo ba? District Representative. Verify mo ba, yes or no? Okay, so next time, ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong para hindi lang kwento. Siya po ang Okay? nag-verify. Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. That's correct. Yan ang natatandaan ko. Kaya nga, nung nag-aaral ako, kapag ako ay may mga nag-PPM sa akin, nagbabato ng information, or binag-content na, and kung inyong napapansin, lagi ako yung huli na nagko-content because of limited time and resources. So hinahanap ko muna kasi na para kailangan merong
corroborating reports galing sa mainstream, 'di ba? At least meron ngayon kung wala ka namang mahagilap, no? Matapos mong gawin ng magsaliksik, then you have to put a disclaimer na ito po is unverified. Dapat ganun eh. At lalo magtatanong mga reporter, 'di ba? Dapat malinaw yung tanong nila na base po sa ganito, dapat ganun eh. Hindi yung sabi daw po si Leandro Lepiste pa yung pinaghugutan ng info niya. Alam mo naman yun, may pagkapraning-praning din yun. Yes, kaya Okay. nga po So next time, nagtatanong sa'yo, yes pero po ma'am. So malaman. next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? Right. I mean, really. Thank you. Sir, last question. Yung hearing, may schedule na ba yung hearing dun sa investigations sa Ateneo? Okay, so yun ang yun ang interaction nilang dalawa, no? Ni Eden. Wala, hindi sometimes kasi yun rin ang nakakayamot. Maski sa mga kapako vloggers, no? Sa experience ko dati, nung palagi pa ako sa labas nung bago pa lang ako. So, we were conducting interview, no? Ang masakit ho, naitanong na ng isa, utragis yan, meron pang isa magtatanong, same question din. Ganun ang ginagawa. Now, naalala ko tuloy bigla, yung kay Degamo, kay Mrs. Degamo, di ba? Nagpunta siya rito sa Manila, and then na-interview siya ng mga vloggers, purely vloggers. Ang laki ho ng binayad doon, 15,000, 10,000, 5,000. Ganun yung mga presyo. Kada vloggers na nandoon, ang laki ng binayad. And then, to the point na maiirita lang siya. Simpleng tanong, parang naglaro lang sa 4 o 5 tanong yon para magkaroon lang siya ng panahon na maipaliwanag ng maigi yung side niya. Anak ng putya, inabot ng more or less 1 oras ang interview. Hanggang sa nagsalita na rin siya na, nasagot ko na yan kanina. Naitanong na yan ni ganito. Diba? Dapat gano'n nakikinig kapag yung tanong mo ay naitanong na ng iba, nasagot na ito. Diba? At kung hindi ka naman happy dun sa sagot, then politely sabihin mo, ma'am, balikan ko lang po, sir, balikan lang po natin yung sagot ninyo sa tanong ni kanina tungkol sa ganito. Di ba dapat gano'n para hindi naliligaw yung tao, hindi nawiwindang na babalik-balik na naman parang ping-pong yung ginawa rin sa tao. So dito naman kina Eden, ang napansin na rin naman ng marami, maging ako rin, mas nung nandun pa siya sa Malacanang press corps, alam ko parang wala na siya sa Malacanang press corps, di ba? Nalipat si Eden sa House of Representatives. Diyan siya nakalagay na ngayon. Paintriga. No? I understand na yung kanilang istasyon, yung Net25, yung kanilang amo, Iglesia ni Cristo, kontra sila sa gobyerno, sa administrasyon ngayon. No? Naiintindihan ko yun. Pero, katulad nga po ng sinasabi ng ating mga kaibigan sa INC na, bakit ba kailangan lagi ninyong isama yung religion ng tao? Pag kumupal yung tao, kasama ninyo yung religion. Kasi kako, kung titignan naman kayo, makikita, masyado kayong neat, mukhang maayos kayong kausap, matitino kayo. So naturalmente, expectation na yan sa inyo ng mga tao na maayos kayong magtrabaho. Kaya naman kapag ka merong sablay sa inyo, hindi mawawala, napunahin nyo na, akala ko ba ganito yan? Parang sa mga Christian, mga born again Christian din, sinasabi, akala ko ba born again ka? Bakit, di ba, nagyoyosi ka? Bakit ka umiinom? Pero dapat ganun. So dapat kasi maging beripikado, i-verify palagi yung information bago ibato yung tanong. Hindi yung chismis yung dating. Pero mabuti naman ho at nambara si Sandro. Ito nga dati si Duterte. Sorry. May sinabi po kayo na may susunod pa na undersecretaries. Ilan pa po sila and pwede po natin malaman kung anong agencies? Hindi, bigyan lang kita ng listahan tapos ikaw nang mamili kung sinong patalsikin. Masyado kang apurado. Pero sige lang. I will leave the note to the police here. Get it. Mamili ka na. Rules of inclusion. Yung maiwan na hindi mo i-crush, yun ang patalsikin natin. Sir, earlier in your speech, Kasi dati nagtanggal ang mga empleyado si Duterte, may mga pasaway na nahuhuli, 'di ba? Natanggal sa trabaho.
Katulad nga nito ni Congressman yung tinatawag kong Kokey na taga-Kabataan Party List, no? Ngayon, yung naging anti-Duterte kalaunan dahil nga tinerminate ni Duterte, binigyan ng pwesto. So within first 5 months mula nang na-appoint yun, I believe that was way back September, tapos pagdating ng December pa lamang, parang nasa urban poor yata yung klase ng, basta pag mahirap yung lagay ng kanilang trabaho. Anong nangyari? Nakalimang ikot na siya abroad. Expenses paid ng admin. Tapos wala silang minutes na nagkaroon sila ng meeting na may kinalaman sa trabaho nila. So he was fired. 'Yon. And then hanggang eto nga nung nakabalik kalaban na ni Duterte. 'Yon yung congressman na 'yon. At part ng masigasig na part ng impeachment. At 'yun ang lagi kong binabara kapag trip niya mag-investigate sa Dolomite. Flood control ang problema, imbestigahan niya ang Dolomite. Yun. Alright, so meron pang isa to Ito naman si Pia Ranyada. You said that the issue on the SEC ruling against Rappler is not an issue of press freedom, but at the same time, during your speech, you were giving comments about the media and about Rappler and Inquirer na sumusobra na kami. So what does that mean, sir? You say that this is not an attack on media, but you also have attacks on media. Congressman Rendon. Let me give you an example. Huwag na tayo lumayo. Yeah. Your inquisitive mind goes beyond its normal proportions. Bong, ayun na. I just, tingnan ninyo yung daily. Yung istorya naman kasi dito, nagkaroon ng accusation dati laban kay Bongo, Sap Bongo, na nakialam siya doon sa purchase ng frigate. No? Ang gumawa ng istorya, etong Rappler. So nainis si Duterte doon. Binara niya ito. Etong si Pia Ranyada. Yan. At binanya yan binanya, matindi to, binanya sa Malacanang Press Corps, yung reporter na yan. Nakakaawa yan, umaga papasok. Then sinabihan na siya ng mga gwardya, ma'am, di na ho kayo pwedeng pumasok. Ban na po kayo dito. Of your medicine. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Dumadata, ang dami talaga talaga sa akin. But look, itong mga ganito. It's about transportation. Military man, you can bribe them. Okay, na video. Okay, here we go. Matutumba na mayor. Depende na lang sa intriga mo kung saan ang mas marami. Buisit. 'Di ba? Yan yung ganyan. Dito nung tong mga pambabarang ganito ni dating Pangulong Duterte, umaani ito ng negatibo kasi grabe naman yung sabi nga nila, it's a blatant attack laban sa mga taga-media. Pero yung kay Sandro, maganda yung ginawa niya kasi tama nga ho kayo, sobra na yung sobra-sobra na yung yung mga fake news na ibinabato laban sa kanilang pamilya, laban sa administration, 'di ba? So nakakita na rin ni Sandro yung napakasamang epekto na hindi pinapatulan yung mga animal. 'Di ba? Na nagbabato ng fake news. Ang pangit kasi ganito ho tingnan niyo lugi ho yung mga politiko natin kung tutuusin. Etong mga media personalities, sila po ay covered, protected po sila, absolute. No, hindi, semi-absolute ng SOTO law. Na yung source of info nila ay hindi nila pwedeng i-reveal. Maliban na lamang kung yung source of information nila, yung detalyeng binigay nito, ay may kinalaman sa national security. That's the only exemption. Other than that, wala na ho. Protected sila. Diba? Pero, kung babato sila ng fake news, diba, walang way, hindi mo rin mahahagilap kung kanino, hindi na sasabihin kung kanino. So, ang gagawin mo na lang, kung ikaw yung tao, you will end up answering all the fake news. Na kung tutuusin, pwede kang tanungin ng legit na tanong, ng matinong tanong. Diba? At obligasyon talaga yan ng mga taga-media. Basic yan sa journalism. I-verify mo muna yung information mo. Pag may nakuha ka, wag kang addict na tuwan-tuwa doon sa scoop. Wag kang addict sa scoop.
Kailangan masigurado mo na tama yung information. Verify mong maigi. 'Di ba? So good job for Sandro. No? Ganyan dapat yung mga pang-senador natin, hindi katulad ni Respicio. Nakala mo asong kinapon ng libre, tinalian na lang sa itlog ng rubber band saka pinakawalan. Tapos ayun, karipas na ng takbot, nagtaungol na. Yeah, I totally agree. 'Di ba? John Mirafuentes. Tama naman paminsan-minsan nasusupalpal din si Eden. Okay, thank you Yuki Sawaki. Magandang gabi po. Pag-usapan naman natin ngayon etong kasunod, etong kina APC na.